Ghost projects, not new, hindi na daw bago. Trace to Duterte era Estrada. Oh. Alam ng mga senador na mula pa noon, kahit hindi lang noong kay Digong, kahit nung kay Estrada mismo, may mga ganyan na. Tayo na si Erap nga eh. Mayor ng Manila kahit taga San Juan siya. Anong ginawa niyang propaganda? Nagtatapon muna ng basura para may mapulot siya. Pang-picture lang baga. Anong tawag mo nung crap? Kupal. O kung anong gawain ng ama, gawain din ng anak. Naniniwala ka? Eto, kakalimutan natin yung plunder case nito. Oh, ang pagiging korap at plunderer anong pinagkaiba? Nangungulimbat ng pera ng bayan, tapos nagmamalinis 'to? Come on. Ito hindi nakatikim ng boto ko 'to, kahit kailan. No way. Oh, kayong mga DDS, mag-react kayo ngayon dito. Sinasabi ni Jinggoy na korap daw yung punyo. Mula pa nung panahon ni Digong, talamak na ang korapsyon. Oh, o bakit ngayon hindi nila imbestigahan ngayon yung mga projects ni Digong? Maniniwala lang ako kay Jinggoy kung iimbestigahan niya yung mga proyekto na pinondohan under Digong. Unang-una na diyan, Mindanao Railway Project. Nasaan ang pondo nun? That is worth of trillions of money. Trilyones. Yung pinagmamalaki ni Digong. May pondo na. Bakit hindi na ituloy? Bakit? Eh, sinasabi na trilyones yung pondo. Binulsa. Kaya pala gusto niyang hiwalay ang Mindanao para hindi maimbestigahan. 'Di ba? Laglaga artista nga, eh, sanay sa photoshoot. O ayan, o laglagan na Jinggoy, tatay mo ganyan, pare-pareho lang yan mga yan. May investigasyon ba silang ginawa noon? Wala. O eto pa, dagdagan pa natin. Estrada, ghost projects matagal na nangyayari bago pa termino ni Marcos. Ibig sabihin, pwede nangyayari din yan mula nung termino ni Erap. Tama, mali? O ngayon, sinong malinis sa kanilang mga hanay-hanay? Pero sabi ko, ito la, advokasya ko na 'to sa mga susunod na mga araw hangga't hindi natatapos. Kahit na anong sabihin ng mga senador nito, putang ina may adik sa Senado. Maniwala ka man sa akin o hindi, kontra ka man o payag ka man, may adik sa Senado. Mahirap magtiwala sa isang adik. Tatandaan niyo 'yan. Karamihan sa mga adik sinungaling. Sir Bagtit, si Digong ba nag-absuelto kay Jinggoy? Hindi naman absuelto 'to. Hindi naman absuelto 'to. Nung panahon nga ni Digong hindi nanalo 'to, eh. 2019 talo 'to. Talo silang magkapatid. Oh, 'di ba? Oh, ayan, DDS, oh, nakakalabang kayo ni Jinggoy, oh. Yung plunderer, oh, kinakalabang kayong mga magnanakaw. Ano, dito na ako naniniwala ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Ah, oh, DDS, ayun, oh, plunderer, galit sa kurap. Oh, dito naniniwala talaga ako. Ito totoo yung kasabihan ng matatanda. Ang hindi magmahal ng wika daig pa ng malansang isda. 'Di ba? 101% merong adikto sa Senado bigla linis ng face at bigote. Kaya nga hindi naman hinihingi magpagupit siya, eh. Bigla siya nagpagupit, ang hinihingi ng taong bayan pa-drug test, eh. Kunwari, "Oh, mga TTS kalma, 'wag niyo akong awayin, ayun niyo, 'wag niyo awayin niyo." Walang malinis simula sa panahon ng Kastila hanggang kay Digongyo, kay Apo Lakay, mga nakapaligid sa kanya may problema, gano'n din nangyari kay BBM. Tapos sinasabi ng mga DDS, sabi ng mga DDS, napakarumi talaga ng administrasyon ni BBM, maraming ghost projects. Eh, at least ngayon, at least si BBM pinapanagot yung mga kontraktor na mauubuso. Eh, nung panahon ni Digong, sinong pinarusahan ni Digong? Ang pinakamalaking ghost project na ginawa ni Digong nung panahon niya ay ang Mindanao Railway Project. Ipinagmalaki niya, narinig mo, narinig natin pare-pareho.
na itutuloy, matutuloy, tatapusin dahil may pondo. Asan ngayon ang Mindanao Railway Project? That is the biggest ghost project in the history of Philippine politics. 'Di ba motion science, bossing? Oh, huwag kayong magmamalinis, mga DDS kayo. Tingnan niyo, ilang SONA pinagmalaki ni Digong 'yan, 2. Maliban pa 'yan sa mga public engagement niya, lagi niyang pinagmamalaki. May natuloy, tingnan niyo, wala. Oh, nung matapos ang, termino, walang pera. Paano nangyari 'yun? Binulsa. Ah, pati yung $2 billion natin na dapat may mga helicopter na tayo ngayon, biglang nagkawalaan. $2 billion, that is equivalent to more or less 100 million pesos. Nawala na lang ng gano'n-gano'n. Akala ko ba magaling si Digong sa geopolitics, bakit siya nalamangan ng Russia? Isipin niyo na bobo talaga si Digong. Hmm, Uttog lang, 'yun lang 'yun. Oh, eto, wala na ba? Nalimutan ko yung ilagay yung kay kay ano, bukas na lang.